At so yun mga bossing, so nandito nga tayo sa ating pasig project ngayon, and then sisilipin natin itong ongoing na slab, nabubuhusan natin. Naka-schedule to for mamayang gabi, 10 PM, or kung hindi naman nakakayanin, so pwede natin ipa-schedule bukas. So ito yung bubuhusan natin mga bossing yan. Ayan, so ito mga boss, yung ating slab nabubuhusan for a second floor. So ang bibigyan ko lamang kayo syempre ng counting tips about sa slab pouring. So kung ano-ano nga ba dapat yung mga ihanda natin, anong dapat gawin. Syempre, especially number 1, sa rebars. Pagdating sa rebars, yung mga bakal na yan, bakal ng beams, bakal ng slab, huwag nyo kakalimutan palagi ang spacer. Okay? Spacer para sa ating mga concrete cover. So like dito, nakikita ninyo sa mga siding natin, sa mga beams natin, naglalagay tayo ng 4 cm concrete cover magkabilang side. And then, pati ilalim mga bossing. Kinakailangan meron tayong concrete cover na 4 cm sa bottom ng beams natin. And then sa mga slab naman, meron tayong 2 to 2.5 centimeters na spacer. Sa ilalim naman ng ating bottom bar nakalagay ang mga spacer na yan. So alam nyo mga bossing, napaka-importante ng mga spacer sa ating mga rebars. Napaka-importante na meron tayo palaging concrete cover. Kasi dito nakasalalay yung buhay or yung lifespan ng ating mga bakal. So kapag ang isang rebars natin, yung rebars natin, mga bakal, kapag wala tayong proper concrete cover at yan ay na-expose, halos nakadikit na yan sa ating finish ng beams or columns. Ang nangyayari, na-expose sa oxygen, na-oxidize ang ating mga bakal, then kinakalawang kagad. So pag kinalawang kagad ng mga bakal natin dahil nga wala tayong proper concrete cover, nag-i-expand yan dahil sa kalawang. Pag nag-expand ang bakal natin, ano mangyayari? Puputok ang concrete natin. So pag pumutok na yung concrete natin, doon na mag-uumpisa na humihina yung ating mga beams and slab kasi nga nabulok na yung mga bakal and then nagpuputukan na yung mga concrete natin. So kaya naman napaka-importante sa slab ay yung mga concrete cover natin. Wag niyong kakalimutan mga bossing yan. And then syempre pagdating naman sa electrical conduit natin, so ang tips lang naman natin syempre, see the details ng layout ng electrical natin sa ating CO, lighting. So kayo na ang bahalang tumingin palagi ng details. And then kinakailangan alam natin kung saan papadaanin yung mga conduit pipe natin, yung hindi siya maiipit ng mga bakal. So para yung ating conduit pipe ay hindi mapisa. So para hindi siya magkaroon ng hindi siya sumikip, para hindi magkaroon ng bara pag susuksukan na natin ng wire. At wag niyong kakalimutan syempre yung alambre. Kinakailangan palagi tayong may alambre sa loob ng tubo para paghila ng ating mga wirings ay hindi tayo mahihirapan. And then pagdating naman dito sa ating sanitary. Okay, so ito actually hindi pa to tapos. Ongoing pa rin yung sanitary piping natin, no? So ang importante, mga pwesto ng tubo, water closet. So kinakailangan from CHB. So dapat meron tayong clearance na 35 to 37 centimeters from CHB. Kasi meron pa tayong plastering, meron pang tiles. Kinakailangan kasi maka-finish tayo ng ating water closet na tubo ay 30 to 31 centimeters nakasentro yung 30 to 31 centimeters sa ating mga tubo. And then kinakailangan number 4 yung gamitin natin para mas maganda. And then pagdating naman sa floor drain, like sa shower area, ang gagawin nyo, ito ipalilipat ko itong mga bossing. Ilalagay natin sa pinakang sentro. Kukunin nyo yung dimension ng shower area. Kung gaano siya kalaki. Tapos ilalagay nyo doon mismo sa gitna ng area na yon. So para yung floor drain natin nasa sentro or nasa gitna nung pinaka-area ng shower area, pagkatapos magkakaroon kasi tayo, pag nag-layout tayo ng tiles or nag-tiles na tayo, ay magiging maganda yung slope. So magiging uniform na yung pagkakabit ng ating tiles, and then yung sa sloping natin, sa slope ay uniform yung tiles natin, so mas magandang tingnan. So ganun din, dito sa may water closet area, dito ako nagpapalagay ng
floor drain sa tapat ng water closet or tapat ng bowl. And then huwag nyo kakalimutan yung lavatory at syempre yung ating clean water supply or yung tubig ng ating mga nawasa. Sa mga columns naman natin mga bossing, so huwag nyo kakalimutan palagi yung ating lateral ties na ilagay. And then syempre, exact location ng mga main bars natin, exact location ng ating mga poste kung saan siya nakalagay. At kung meron tayong mga extra bar dito sa ating slab, see the details na lang. Lagi nyo titignan yung plano natin. At yung ating mga dowels ng partition. And then, depende, yung mga dowels natin ay nakadepende sa distance niya. Depende sa gagamitin natin kung tayo ba ay CHB, SRC, tayo ba ay form block, ACC block. So yun ang palagi nyong tatandaan bago tayo mag-abang ng mga dowels. And then syempre check yung palagi yung sukat kung saan nakalocate yung ating mga dowel para hindi na tayo nakakaroon ng revision or hindi na tayo nagpa-planted ng dowel, hindi na tayo pumupukpok ng dowel. So kinakailangan laging double check yung ating mga dowels para wala na tayong maging problema. So basta na lang tayo magagawa, hindi na tayo paulit-ulit ng trabaho. And then ano pang ano natin mga bossing, syempre yung formworks. Sa formworks natin, yung mga joint, dugtungan, yan, takloban nyo ng tape. And then syempre huwag kalimutang linisin. Ito madumi pa mga boss yan, pero bago ito mag-start ng buhos ay lilinisin muna lahat ng formworks natin, lahat ng dumi, lahat ng mga possible na pwede nating linisin bago tayo magbuhos ng slab natin. So para pagbaklas ng formworks natin, makikita talaga natin na malinis yung ating pagkakabuhos. Ayan. Then syempre kung may mga planted columns tayo, planted dowels, i-double check nyo palagi mga bossing, no? So yun lang naman yung ating mga details or yung mga tips para sa pagbubuhos ng slab. Ayan mga bossing. And then syempre check nyo rin palagi yung thickness. Yan. So baling gagamitin kasi natin dito ay ready mix. So yun mga bossing, so para mas mabilis and then para makakuha tayo ng mas maganda at mas matibay na concrete. Kasi pag ready mix yung ginamit natin dito, pwede tayong maka-order ng design na nakalagay sa plano at yung design na gusto natin. Like kung magmamano kasi tayo mga boss, one bagger mixer, hindi natin basta-basta nakukuha yung PSI, yung taas ng PSI kapag mano-mano lang. Unlike kung meron tayong ready mix, meron sila syempre nilalagay ng mga additives and then syempre sila yung mas nakakaalam paano pataasin yung PSI ng isang concrete. So yun mga bossing yung ating tips sa inyo. And then i-double check nyo rin palagi yung mga may water area, yung mga nakadrop. For example, meron tayo ditong CR. Ayan, CR. So kinakailangan nakadrop tayo at least 2 inches. And then kung meron tayong balcony, o katulad nito, may terrace, balcony, huwag nyo kakalimutan na palaging mag-drop ng at least 2 inches para yung tubig ay hindi papasok dun sa flooring ng pinaka-kabahayan natin. So yun mga boss, yung ating simple tips. And then syempre, kung may kulang tayo mga boss na nasabi, i-comment nyo na lang.